Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Yan, dalawang Sunday po ako na hindi nakapangaral dahil sa ilang mga invitation sa ilang ibang churches. Subalit sa biyaya po ng Panginoon, salamat sa kanyang probidensiya. Ngayong araw na ito ay muling makapangaral po sa ating pong iglesia. Tuwing araw ng mga patay, karaniwan na sa mga tao ang binabalikan ang mga alaala ng mga yumaong mahal sa buhay. Marami tayong mga kababayan ang dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, nag-alay ng bulaklak, nagtirik ng kandila, at nag-reunion at binubuhay sa kanilang isip ang mga sandaling kasama pa nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Bilang isang Kristiyanong iglesia, mga kapatid, hindi ho natin ipinagdiriwang ang araw ng mga patay na gaya ng karamihan nating mga kababayan. Lalong-lalo na po na hindi tayo sumusunod sa mga tradisyon kung paano ito ay pinagdiriwang. Bagamat hindi naman po may tuturing na isang kasalanan ang bumisita sa puntod ng isang mahal sa buhay upang alalahanin natin ang mga panahon na siya ay ating pangkasama, subalit sana ay hindi tayo madala na makigaya sa paraan ng pagdiriwang ng iba. At meron akong dalawang dahilan kung bakit natin ito hindi dapat ginagawa. Una, walang sinasabi ang Biblia patungkol dito. Walang sinasabi o iniuutos ang Biblia na ipagdiwang ang araw ng mga patay. Bagkos, ang makikita natin sa kasaysayan, ito ay isang tradisyon lamang na ginawa ng tao. Bago pa man pumasok ang Katolisismo sa Europa, ang mga Celt, ito po yung mga sinaunang tao ng Ireland, Britanya at ng France, ay meron pong paganong pista tuwing katapusan ng October. At ito po ay tinatawag na Samhain, or sa wikang Ingles, tinatawag nila ito o binibigkas ito na Sow-in. Ito po yung kanilang pista ng mga kaluluwa. Ito po yung paniniwala na sa gabing yaon ng October 31 ay muling bumabalik ang kaluluwa ng mga patay sa daigdig. Kung kaya ang ginagawa ng mga tao noon, sila ay nagsisindi ng mga apoy, nagsusuot ng mga maskara, at nag-aalay ng mga pagkain upang payapain o palayasin ang mga spirito. Kalaunan, dito po nagmula ang tradisyon ng Halloween. Nung lumaganap naman ang Katolisismo sa Europa, sinubukan ng simbahang Romano-Katoliko na palitan ang pagganong piyestang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kristiyanong kahulugan. Kaya noong AD 609 to 6010, itinatag ni Pope Boniface IV ang Feast of the All Martyrs upang parangalan ang mga martir na namatay. Noong AD 835, pinalawak ito ni Pope Gregory IV at itinakda ang November 1 bilang All Saints Day o Araw ng Mga Banal. Ito po yung araw ng paggunita sa mga banal o mga santong namatay, yung November 1. Pagkaraan ng isang siglo, idinagdag naman ang All Souls Day o araw ng mga patay o araw ng mga kaluluwa upang ipanalangin ang mga kaluluwang nasa purgatorio. Ayon sa turo ng Roman Catholic Church, itinatag ito noon ni Abbot Odilo ng Cluny noong AD 998 at tinanggap ito sa buong simbahan ng Katoliko sa mga sumusunod na daang taon. Kaya mga batid, kung tutuusin, ang All Saints Day o November 1 ay para daw sa mga santo na nasa langit. At ang November 2 today ay All Souls Day. Ito yung araw ng mga patay o araw ng mga kaluluwa para naman po ipanalangin ang mga kaluluwang naghihintay ng pagdilinis sa purgatorio. So technically dapat ngayon pa pupunta yung mga tao sa sementeryo kung susundin kasi
Kahapon, araw ho yun ng mga nasa langit na, ng mga saints. Ngayong araw na ito yung araw para ipanalangin ang mga patay na o mga namatay. Pangalawang dahilan, ang mga taong namatay ay wala ng pakiramdam. Di na nila tayo nakikita at hindi na nila tayo naririnig. Kaya kahit anong pag-alaala ang gawin natin sa kanila, wala na itong anumang mabuting magagawa o maidudulot sa kanila. Maliwanag po ang sinabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo 9:27 kung paanong itinakda ng Diyos na ang tao ay mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghukom. Ang ibig sabihin nito, sa araw ng kamatayan, ang isang tao ay humaharap na sa hukuman ng Diyos. Pero tatandaan ninyo mga kapatid, ang bawat lapida ay nagpapakita ng isang tapos ng kwento. Ang ibig sabihin, ang kanyang panahon ay tapos na. Lahat ng pagkakataon ay wala na. Kaya sa araw ng mga patay, bukod sa paggunita natin sa mga namatay, magandang panahon ito bilang paalaala sa buhay na ibinibigay pa sa atin ng Diyos. Ang buhay na ito ay isang paalaala na binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbunga ng pagsisisi at mabuhay sa kabanalan. Ang katotohanan, wala ka pang lapida. Ang katotohanan, wala ka pa sa sementeryo. Ang katotohanan, meron kang buhay ngayon ay isang pagkapaalaala ng awa at ng habag ng Diyos. Isang pagkapakita ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng pagkakataon upang magbunga ng ating pagsisisi. May ganitong tema mga kapatid ang teksto natin ngayong umaga. Kaya sana'y kasangkapanan ito ng Diyos para tayo ay paalalahanan. Sa nakaraang series po natin sa ating afternoon service ay nagkaroon po ng serye patungkol sa mga parable of the Lord Jesus Christ. At ngayong umaga gusto ko rin na magbigay ng parable mula sa isa sa mga parabola ng ating Panginoong Yesus at nawa ito po ay gamitin ng Panginoon sa ating sanctification. Tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos, isang katotohanan na kami ay buhay, ay katotohanan ikaw ay may habag na ipinapakita sa amin. Ito rin ay pagkakataon upang aming bulay-bulayin sa aming buhay ang iyong mga kabutihan. At nawa ang kabutihan ito ay mag-lead sa amin sa pagsisisi at pananampalataya sa iyo. O Diyos, sa mga bisita namin ngayong umaga na matagal lang nakikinig ng iyong mga salita, nawa ang mensaheng ito ay gumising sa kanilang pakikinig at ito ay magdala sa kanila upang ngayong araw na ito ay tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. At yan din Panginoon sa aming mga miyembro, ang aming dalangin, ang mensaheng ito ay magpapaalala sa amin na mayroong katapusan ng pagkakataong ibinibigay sa amin ng Panginoon kung kaya dapat naming pagsikapan na gamitin sa nararapat na panahon ang bawat pagkakataong ibinibigay sa amin. Marami pong salamat. Ito po'y amin dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Lucas, kabanatang 13, at babasa lang po tayo ng 4 na talata, at ito po ay manggagaling sa verse 6 to verse 9. Luke chapter 13, verse 6 to 9. Lucas chapter 13, verse 6 to 9. Kung nakita na po ninyo, ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. At sinalita niya ang talinhagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparoong umahanap ng bunga niyaon at wala siyang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong umahanap ng bunga sa puno ng igos na ito. At wala akong nasumpungan. Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapwat kung hindi, ay puputulin mo. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa Luke chapter 13, verse 6 to 9, nawa'y pagpalain ng Panginoon ang kanyang nagbababalang
salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga, bagong pagkakataon na magbunga ng pagsisisi. Bagong pagkakataon na magbunga ng pagsisisi. Now, ang konteksto po ng ating binasang parabola ay makikita natin sa mga naunang talata ng Luke chapter 13. At ito ay mula sa Luke 13 verses 1 to 5. So mayroon po dito po sa ating Luke chapter 13, ang sabi ng Luke 13:1, ng panahong yaon ay dumating ang ilan na nangagsaysay sa kanya tungkol sa mga Galileyong ang dugo ay inihalo ni Pilato sa kanilang mga hain. So dito sa context, merong ilang mga tao daw na nagbalita sa Panginoong Yesus patungkol sa isang madugong pangyayari. Meron daw ilang mga taga-Galilea na nandoon sa templo na maaring nag-aalay ng kanilang mga alay sa Panginoon nang bigla silang sinalakay ni Pilato at kanyang pinapatay. Hindi ho nating alam ang detalye, bagamat may ilang mga komentaryo na ang maari daw dahilan kung bakit sila pinatay ni Pilato ay ito ay mga rebelde sa mga Romano, kaya doon nila nakita yung opportunity para patayin itong mga taong ito sa loob ng templo. Kaya dahil hindi naman kinikilala ni Pilato ang templo ng Diyos, ang ginawa po ay nagsugo si Pilato ng mga sundalo at kanilang pinatay ang mga Galileyong ito doon sa templo, na naging dahilan kung bakit nahalo ang dugo ng mga taong ito sa mga dugo ng hayop na kanilang iniaalay. Now, pero mga kapatid, walang eksakto makapagsasabi sa atin kung ano talaga yung direktang nangyari, kumbaga yung everything that happened during the time. Pero gusto ko sabihin sa inyo na hindi na naman natin kailangang malaman yung detailed kung bakit ginawa ito ni Pilato, sapagkat kapag ating binasa ang kontekstong ito, makikita na natin yung dahilan kung bakit ito sinabi ng ating Panginoong Yesus. Sa mga susunod na talata, makikita natin na nalalaman ng Panginoong Jesucristo ang laman ng puso at iniisip ng mga Galileyong ito na nagsabi sa Panginoong Jesucristo. Alam ng Panginoong Yesus na iniisip ng mga taong ito na itong mga taga-Galilea na ito na pinatay ay pinarusahan ng dahil sa kanilang mga kasamaan. Kumbaga, ang iniisip nitong mga salaysay na ito sa Panginoong Yesus, ang mga taong ito ay pinarusahan ng Diyos sapagkat sila ay mga makasalanan, mga masasamang tao. Ang iniisip ng mga nagsalaysay na ito, mas mabuti sila kaysa doon sa mga taga-Galileang ito na pinatay ng mga tauhan ni Pilato. Kumbaga, ikinukumpara nila ang kanilang sarili na sila ay mas mabuti sapagkat hindi sila nakaranas ng isang trahedya na katulad dito sa mga taga-Galileang ito. Now, mga kapatid, karaniwan na po ang ganitong kaisipan ng mga tao, hindi lamang sa ating panahon, kundi sa maging panahon ng mga Hudyo. Karaniwan na sa kanila ang isipin na ang isang nangyayaring trahedya o isang nangyayaring masamang pangyayari sa buhay ng isang tao ay kalimitang iniuugnay bilang parusa ng Diyos ng dahil sa kasalanan. Halimbawa na lamang, kung inyong maalaala, pinag-aralan natin sa aklat ng John chapter 9 verses 1 to 3, noong minsang napadaan ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo nung sila ay papunta sa templo, nakakita siya ng isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagsilang. At ang naitanong ng mga alagad ay, "Guro, sino ba ang mayroong kasalanan? Itong taong ito o ang kanyang mga magulang?" Ang inaakala ng mga alagad ang dahilan ng pagkabulag o parusa ng pagkabulag sa lalaking ito ay dahil sa kasalanan. Ibinapakita nila na ang trahedya sa buhay ng isang tao ay bunga ng kasalanan. Subalit hindi sila sanagot ng Panginoon ng direkta, bagkus ang Diyos ay nagbigay ng pangatlong dahilan na dapat nilang tingnan na isang dahilan ng pagdurusa. At ito yon, ang sabi ng Panginoon, hindi dahil sa taong ito ay nagkasala ni ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos.
So, ang mapapansin natin dito, iniisip ng mga alagad na ang pagkabulag ng lalaki ay bunga ng mabigat na kasalanan. Pero ang sinabi ng Panginoon, ang pagkabulag ng lalaking ito ay hindi dahil sa kasalanan ng kanyang magulang o ng lalaking ito, kundi upang ang gawa ng Diyos ay mahayag sa kanya at maluwalhati ang Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, may mga pagdurusa, hindi dahil sa parusa ng Diyos sa kasalanan, kundi para ang Diyos ay mabigyan ng kaluwalhatian. Now, balikan natin yung ating konteksto. Itinutuwid ng Panginoong Yesus ang kaisipan ng mga taga-Galileang ito na nag-iisip na ang dahilan ng parusa doon sa kababayan nilang mga taga-Galilea ay dahil sa kasamaan nila. Sinagot sila ng Panginoon sa verse 2 and verse 3. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala baga ninyo na ang mga Galileang ito ay lalong makasalanan kaysa lahat ng mga taga-Galilea sapagkat sila'y nangagbata ng gayong bagay? Pansinin niyo ito, sinasabi ko sa inyo, hindi, kundi malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay din naman kayong lahat sa gayon ding paraan. Inilantad ng Panginoon ang kanilang pag-iisip na sila ay nagmamagaling. Iniisip nila na mas mabuti sila kaysa iba. Ganon din binalaan sila ng Panginoon na kung hindi sila magsisisi ay mga mamatay din sila sa ganoong paraan. Ngayon, para mas palalimin, para mas maunawaan ng mga Hudyong ito ang tinutukoy ng Panginoong Yesus, ay nagbigay pa ang Panginoong Yesus ng iba pang halimbawa. At ito yung makikita natin sa verse 4 and verse 5. Yaong 18 na nangalagpakan ng muog sa Siloe at nangamatay, ay inaakala baga ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So muling gumamit ang Panginoong Yesus dito ng isang halimbawa upang ipakita yung parehong punto. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang isang aksidente na nangyari kung saan ang mga naglilinis, nagpipurify ng kanilang sarili sa Siloe ay nabagsakan ng tore. Yung 18 ito ay namatay. Dahil dito, ipinapakita ng Panginoong Yesus yung parehong aral na gaya nung una tungkol sa mga Galileyong pinatay ni Pilato. At ano yung aral gustong ipakita dito ng Panginoon? Kasi doon kay Pilato, sige, sabihin natin na kaya sila pinatay ay dahil maaring sila ay may ginagawang kasalanan. Pero dito sa 18 nabagsakan ng tore, walang binanggit. Walang sinabi na sila'y makasalanan, kundi sila'y nagpipurify ng kanilang sarili at biglang gumuho at sila ay namatay. So ano yung gustong ipakita ng Panginoon? Ang masamang kamatayan ng iba ay hindi dahil sa bigat ng kanilang kasalanan, kundi paalaala sa lahat na ang kasalanan ay may kaparusahan at ang tanging paraan upang maligtas ay ang tunay na pagsisisi. Ipinapakita dito ng Panginoon na ang masamang kamatayan ay maaring maranasan ng lahat. Hindi lamang dahil sa sila ay talagang makasalanan o mas masamang makasalanan, kundi ang tao ay makakaranas ng kamatayan dahil lahat ay mayroong kasalanan. At nagbabala ang Panginoong Hesus dito, whether ikaw ay tinitingnan bilang isang makasalanan o tinitingnan ka bilang isang mabuting tao, ang katotohanan na ito, maliban na ikaw ay magsisi, sa gayon ding paraan, ikaw ay mamamatay. Ipinapakita dito ng Panginoong Hesus na ang buhay ay mayroong katapusan, at sa katapusan ng buhay ng walang pagsisisi, ito ay makakaranas ng kaparusahan sa impyerno. Kaya sinabi ng Panginoon, maliban na kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay din naman kayo sa gayong paraan. Anong ibig sabihin nito? Ang unang
gusto kong liwanagin na hindi nangangahulugan na sinasabi ng Panginoon na parehas ang magiging paraan o uri ng kanilang kamatayan. Na ang mga masamang tao ay mamatay dahil sila'y pinatay o sila ay maaksidente. Hindi po yan ang ibig sabihin nitong talatang ito. Bagkus ang tinutukoy dito ay pareho silang mamamatay at mapupunta sa kapahamakan. Pareha silang hatulan ng Diyos kung sila'y mamamatay na hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang kamatayan na tinutukoy dito ng Panginoon ay hindi lamang kamatayang pisikal, kundi yung kamatayang espiritual. Ito yung kamatayang paghiwalay sa Diyos at pagkapahamak sa walang hanggan. Kaya dito po sa context, makikita natin yung dalawang bagay na gustong ituro ng Panginoon. Una, itinatama niya ang maling pag-iisip o pag-aakala ng mga tao na kapag may nangyayaring masama sa isang tao, ibig sabihin ay mas makasalanan siya kaysa iba. Hindi ba't malimit ganito rin tayong mag-isip? Na kapag merong isang trahedya o isang mabigat na pangyayari at ito ay nangyayari sa mga tao na mga makasalanan, ang iniisip natin, nako yan, pinaparusaan na sila ng Diyos. Naalala natin kapag halimbawa doon sa Taal, pumutok ang bulkan, yung mga tao doon, ako mga makasalanan yan. Kapag pumutok ang isang bulkan, yung mga nakatira doon, mga makasalanan yan. O kaya naman may nangyari sa isang lugar na kung saan makasalanan mga tao, pinaparusahan sila ng Diyos. Parang ang laging thinking ng maraming tao, kapag may nangyayaring trahedya, parusa ng Diyos ito sa kanila. Mapatig gusto ko yung palalahanan na hindi natin dapat palaging ipalagay na ang mga trahedya o sakuna ng isang tao o ng mga tao ay otomatikong tanda ng hatol ng Diyos sa masasamang tao. Oo, may mga tao talaga na pinaparusahan ng dahil sa kanilang kasamaan. For example, sa panahon ni Noah, ang dahilan kung bakit ang Diyos nagpadala ng baha ay dahil ang nakikita lamang ng Panginoon sa kanilang puso ay puro kasamaan. Nung sinunog ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, ang dahilan dito bilang hatol ng Diyos dahil ang kanilang kasamaan ay talagang napakatindi. Naalala natin si Ananias at Sapphira, nung sila ay pinatay ng Diyos nang dahil sa sila ay nagsinungaling sa banal na espiritu. O kaya naman nung si Herodes, si Herod na taga-Tiro, nung siya ay nag-speech at ang mga tao humanga sa kanya at sinabi, hindi ito tinig ng Diyos, kundi tinig ng tao, kundi tinig ng Diyos, inangkin ni Herodes ang kapurihan na yon at siya ay pinatay ng Diyos nung oras na yon at kinain ng uod. Ibig sabihin, yes, there are some cases in the Bible na ang dahilan ng kanilang masamang kamatayan ay bilang parusa ng Diyos. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Huwag nating ipalagay ng lahat ng masamang nangyayari ay dahil sa parusa ng Diyos. Dahil kapag ganyan ang ating paningin, mahihirapan tayong tanggapin na may mga pagdurusa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya na lamang po ni Job at ni Joseph, sila ay nagdusa sa kamay ng mga tao, hindi dahil sa sila ay masama. Nagdusa sila dahil sa plano ng Diyos. Nagdusa sila dahil may plano ang Diyos upang sila ay kasangkapanin, upang ang Diyos ay maluwalhati. Gaya ng pagdurusa ng mga apostol, pagdurusa ng mga martir, pagdurusa ng mga church fathers. Sila ay nagdusa hindi dahil sa kasalanan. Nagdusa sila ng dahil sa katwiran, ng dahil sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. At lalo tigit ang pagdurusa ng ating Panginoong Yesus. Wala siyang kasalanan. Siya ay ganap, pero siya ay nagdusa. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Oo, sa tingin ng mga Hudyo sa isang makasalanan, dahil para sa mga Hudyo sa isang tao na namumusong sa Diyos, inaangkin ng pagka-Diyos, pero sa ating mga mananampalataya, sa Biblia, maliwanag na si Kristo ay isang matuwid. Si Kristo ay isang banal. Wala siyang kasalanan, pero siya ay nagdusa
ipinako sa sa krus na pinakamasamang uri ng kamatayan. Bakit? Dahil ba siya ay merong kasalanan? Hindi. Namatay siya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Namatay siya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos upang sa magitan ng kanyang kamatayan, ang mga makasalanan na hinirang ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon ang mga pagdurusa ay dahil sa ang mga pagdurusa ay bilang parusa ng Diyos. May mga pagdurusa na dahil para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, tinatawag niya ang lahat ng mga nakikinig upang pagbulayan ng sarili niyang kasalanan at ang pangailangan niyang magsisi dahil baka sa huli siya man ay mapahamak. Kaya sa halip na isipin natin, at pag nakakita kayo ng mga taong nagdurusa, isipin ninyo na pinaparusahan ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, ang mas magandang gawin, ikaw ay magnilay sa iyong sarili. Iyong tingnan ng iyong sarili, sapagkat ang katotohanan, lahat ng tao ay makasalanan. Lahat ng tao ay mapapahamak at mamamatay. Ngayon, kung hindi tayo magsisisi at hindi tayo mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo ay mamamatay sa gayon ding paraan. Kaya bago mo isipin na pinaparusahan ng Diyos ang ibang tao dahil sa kasalanan, una mong isipin ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. Suriin mo muna kung ikaw mismo ba ay hindi mamamatay sa gayong paraan. Kaya ang buot dito, mga kapatid, nung konteksto natin, sa dalawang halimbawa na ibinigay ng Panginoong Hesus sa mga Galileang pinatay ni Pilato at sa mga nabagsakan ng tore sa Siloe, ipinapakita nito na ang kamatayan ay maaring dumating ng biglaan. Whether ang tingin mo sa iyong sarili ay mabuti o ang tingin mo sa ibang tao ay masama, death will come. At ang tanging paraan upang ikaw ay maging handa sa kamatayan ay sa magitan ng pagsisisi at pagbubunga ng kabanalan. Ayon sa komentary ng New Geneva Study Bible, ang mga taga-Galilea at masasabi rin natin ang mga taga-Siloam na nabagsakan ng tore ay walang pagkakataong magsisi sa oras ng kanilang kamatayan. Gayon din ang mga nakikinig kay Jesus na hindi nagsisisi ay maaaring mamatay rin ng biglaan nang walang oras upang maganda. Kaya tatandaan natin, wala ni isa sa atin dito ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay at kung kailan tayo mamatay. Kaya ang kinakailangan, tayo ay maging laging handa. Naniniwala ako na wala ni isa sa mga nakalibing sa sementeryo ang nakakaalam na yun na pala ang huling araw nila sa lupa. Wala pong nakakaalam doon sa mga may lapida doon sa sementeryo, nakakaalam na ganong petsa sila mamamatay. Pero kapatid, mga kaibigan, wala pa kayo sa sementeryo. Wala pa kayong lapida ngayon. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari ang araw ng inyong kamatayan. May pagkakataon pa kayo. Binibigyan pa kayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Kaya ngayon pa lamang nabuhay ka pa, kilalanin mo na ang iyong pagkamakasalanan na ikaw ay karapat-dapat sa hatol ng Diyos, tulad ng sino mang iniisip mong mas makasalanan sa iyo. Ngayon din, lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka sa Kanya, aminin mo ang iyong mga kasalanan, manampalataya ka kay Jesucristo. Siya lamang ang tanging Panginoon at tagapagligtas. Tandaan ninyo, sa harap ng banal at matuwid na Diyos, walang sino man ang maliligtas sa paghatol, maliban sa mga nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Ito yung konteksto, mga kapatid, ng ating parable. Kaya ako po pinakita sa inyo yung konteksto kasi hindi natin masyadong ma-appreciate yung ganda ng parabola kung hindi natin makikita yung ganda ng konteksto nito. Kaya ngayong umaga, tingnan na po natin yung ating parabola.
ng bunga, ng walang bunga ng puno ng igos. At dito ko kukuhanan ng ating mensahe ngayong umaga. Ang Diyos ay matiyagapang tumatawag sa ating tungo sa pagsisisi. Ngunit, ang kanyang pagpapasensya at pagbibigay ng pagkakataon ay merong hangganan. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon para magsisi, pero ito po ay merong hangganan. At tatlong bagay ang gusto kong tingnan natin. Una, ang inaasahan ng may-ari, mayroong bunga. Pangalawa, ang pakiusap ng tagapag-alaga, bigyan pa ng pagkakataon. At ang pangatlo, ang babala ng paghukom, may hangganan ang pagkakataon. Una, ang inaasahan ng may-ari, mayroong bunga. Sabi ng verse 6, may isang tao na may puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparoon na humahanap ng bunga na yaon at wala siyang nasumpungan. Now, para maunawaan natin, tandaan natin, pag sinabi nating parabola, ito ay mga earthly story with heavenly meaning. Mga panlupang kwento na may mga makalangit na kahulugan. Sa ating pong binasa, ito ay isang kwento patungkol sa pagtatanim na naghahanap ng bunga. Pero ano ba ang ibig sabihin nito sa espiritual nitong kahulugan? Una, kailangan nating maunawaan kung sino yung mga kinakatawan na karakter ng kwento. Ang may-ari ng ubasan, ito po'y kumakatawan sa Diyos. Siya ang nagtanim at siya ang nagpapaalaga sa mga puno ng igos sa kanyang ubasan. Samantalong ang mga puno ng igos, ito ay kumakatawan sa bayan ng Israel o sa sinumang individual na binigyan ng pribilehiyo ng mga espiritual na pagpapala. Sino man na nakakarinig ng pangangaral, maaaring nakakarinig ng pangangaral sa loob ng iglesyang ito, sa labas ng iglesyang ito, o maaaring sa maraming panahon kayo ay kabilang o dumadalo sa iglesyang ito. Ito'y tumutukoy sa mga taong nabigyan ng pribilehiyo na makinig ng pangangaral. Now, sa lumang tipan, ang puno ng igos ay madalas na ginagamit bilang larawan ng bayan ng Israel. For example, in Jeremiah chapter 8 verse 13, Hosea chapter 9 verse 10, Micah chapter 7 verse 1, ginagamit ang puno ng igos para ilarawan ang katangian ng bayan ng Israel. Now, gaya ng puno ng igos, ang Israel ay may dahon. Ibig sabihin, ang Israel ay may anyo ng relihiyon sa panlabas, ngunit walang bunga ng pagsisisi at pananampalataya. Larawan ito ng mga tao na maaaring nagpapakita ng pagiging isang relihiyoso, mga tao na makikita nating tila ay makadiyos sa kanilang mga gawain, pero walang tunay na bunga ng pagsisisi. Nakikita ang relihiyon sa kanilang ginagawa, pero walang nakikitang pagsisisi sa kanilang buhay. Ginamit dito ng Panginoon ang larawan ng isang puno ng igos na nakatanim sa ubasan. Now, alam ko, merong ilan na mga magsasabi na hindi pangkaraniwan na yung puno ng igos ay nasa ubasan. There are dalawang komentaryo ang aking binasa. Some will say it is not ordinary thing. Pero sa aking pong pagbabasa, mas nakumbinsi ako na meron talaga na mga panahon na yon na ang puno ng igos itinatanim sa ubasan. Una, ang dahilan daw po nito, yung mga puno ng ubas ay gumagapang sa mga sanga ng puno ng igos at ito ay nagiging silbing kapitan nila para sa kanilang pamumunga. Ngayon, inilarawan po dito ang puno ng igos nakatanim sa ubasan. Ano yung halaga nito? Ang ubasan kasi ay isang lugar kung saan ay sadyang inaalagaan. Ito yung lugar kung saan ang mga magsasaka ay talagang nakatuto. Kung kaya ang lugar na ito ay mataba ang lupa, nagagahukan, nalilinisan, nalalagyan ng pataba. Ibig sabihin, inaalagaan ang ubasan. At dahil ang puno ng igos ay nasa gitna ng ubasan, anong ina-expect natin sa igos? Tumatanggap siya ng mga pag-aalaga mula sa pag-aalaga ng ubasan. Kaya ang inaasahan
ng may-ari ng puno ng igos ay magkakaroon ito ng bunga. Ngunit, ang problema, 3 taon na daw na pabalik-balik ang may-ari, pero wala siyang nakikitang bunga. Ang nakikita lamang niya ay puro dahon, pero walang bunga. Anong ibig sabihin nito? Ito po ay simbolikong naglalarawan sa bansang Israel kung saan sila ay nakaranas at nakarinig ng malawakan at mahabang panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos mula sa mga propeta, mga apostol, at mismong mula sa Panginoong Jesus. Kaya bilang may-ari, may karapatan siya na maghanap ng bunga sapagkat mayroong pribilehiyo ang bayan ng Israel na makarinig ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. May karapatan ng may-ari, which is ang Diyos, na maghanap ng ebidensya ng tunay na pagsisisi, pananampalataya at pagsunod. Samantalang yung 3 taon ay posibleng tumutukoy doon sa haba ng panahon ng pagministeryo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa bayan ng Israel. At maaari nating sabihin na baka kasama na rin dito yung mga preliminary o yung mga paunang ginagawa ni John the Baptist na pangangaral ng salita ng Diyos sa kanila. Nung ang Panginoong Jesucristo ay nagministeryo sa kanila, ang Panginoon ay nangaral ng pagsisisi, nagturo ng salita ng Diyos, gumawa ng mga tanda at kababalaghan. Subalit sa kabila ng lahat ng ginawa na ito ng Panginoong Yesus, hindi siya tinanggap ng mga Israelita. Ipinapakita dito yung 3 taon na dapat sana ay sapat ng panahon upang ang puno ng igos ay mamunga kung ito ay talagang mabuting puno. Naliliwanagin ko na hindi ibig sabihin na 3 taon pa lamang ang puno ng igos. Nag-research ako, tandaan ninyo, kapag ang isang seedlings mula sa buto ang inyong itinanim at dyan magsisimula ang pagbunga, mag-iintay muna kayo ng mga 5 to 7 years bago ito mamunga. Pero kapag kayo po ay nagtanim ng grafted, yung ibig sabihin po nito ay may pasibol na tapos yung isang magulang ay pinagdugtong, yan po ay umaabot lamang ng mga 3 years. So ang ibig sabihin po dito, etong puno ng igos na ito ay hindi po 3 years pa lamang. It is enough or matured na magbunga. Pero 3 taon na siyang inaasahan na magbunga. So, ang ibinapakita dito, larawan ito ng ginagawang ministeryo ng Panginoon. 3 taon na ang Panginoon nangangaral sa kanila, subalit ang bayan ng Israel ay hindi nagbubunga ng pagsisisi. Ang bayan ng Israel ay hindi lumalapit sa Diyos. Ang ibig sabihin, binigyan sila ng matagal ng panahon ng matagal na pagkakataon na magbunga ng pagsisisi, subalit sila'y nanatiling baog at walang bunga. Alam niyo mga kapatid, ito ay maaari nating itulad sa mga tao na sa mahabang panahon ay nakakarinig ng pangangaral. Ito yung mga taong maaaring sa matagal na panahon ay dumadalo dito sa iglesia, sa mahabang panahon nakakarinig ng pangangaral, pero sa kabila ng mga pangangaral ng salita ng Diyos, hindi nagbubunga ng pagsisisi. Merong dahon na gaya ng relihiyon, pero walang naging bunga ng pagsisisi, walang naging pagpapakumbaba, walang naging paglapit sa Panginoon. Now, merong babala sa mga meron lamang dahon at hindi namumunga. Anong sabi ng may-ari? Dahil dito sinabi ng may-ari ng ubasan sa nag-aalaga, putulin na lamang dahil wala na siyang pakinabang. Nakakasikip na lamang sa ubasan. Inaagaw na lamang nito yung pagkain, yung sustansya na dapat sana ay sa mga puno na lamang ng ubas mapunta. Now, ito pong sinabing ito, mga kapatid, ay pahayag na tumutukoy sa paghatol ng Diyos, kung saan ang mga puno at mga sanga na hindi namumunga ay pinuputol. Alam nyo, mayroong nakatatakot na babala itong si John the Baptist nung siya'y nangangaral nito.
in Matthew chapter 3 verse 10, ang sabi niya, ang palakol ay nakalapat na sa ugat ng mga punong kahoy, kaya't ang bawat punong hindi nagbubunga ng mabuting bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Ang salitang ito ni John the Baptist ay isang nakatatakot na paalaala at babala sa mga tao na mayroong pribilehiyo ng pakikinig ng salita ng Diyos pero tumatanggi. May pribilehiyo na ibinigay ang Diyos at pagkakataon para magsisi pero umuuwi sa kanilang tahanan na parang walang nangyari. May babala sa inyo, nakaumang na, nakalapat na ang palakol. Anytime, pwede na kayong putulin at alisin. Gaya ng mga taga-Israel, maraming mga tao nagkaroon ng maraming pagkakataon na makarinig ng pangangaral ng Ebanghelyo at maaring meron sa inyo dito ngayon na sa loob ng mahabang panahon ay nakakarinig ka ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi lamang sa loob ng iglesyang ito kundi maging sa labas. Subalit sa halip na ikay magbunga ng pagsisisi at magbunga ng pananampalataya, ikaw ay nagmamatigas. Ikaw ay nananatili sa iyong kasalanan. Ikaw ay nananatili sa iyong maling ginagawa. Kaibigan, sa aming mga bisita, sa mga regular na dumadalo, nais kitang balaan. Ang mga taong hindi nagbubunga ng pagsisisi at ng pananampalataya ay pinuputol ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, inaalis ng Diyos. At maaari nating sabihin, pinapatay ng Diyos at itinatapon sa impyerno. Nakaabang na ang palakol para putulin ka. Kung hindi ka pa rin magbubunga, nangangahulugan lamang na ikaw ay hahatulan ng Diyos. At kaibigan, hindi ito isang banta lamang, kundi ito'y isang katotohanan ng isang nalalapit na parusa kung wala kang bunga. Kung hindi ka magbubunga ng pagsisisi, sa lalo't madaling panahon, baka ikaw isang araw ang dinadalaw na sa sementeryo at meron ng lapida at nagdurusa sa impyerno. Kaya huwag mong isipin na mas mabait naman ako sa iba at yung mga masasama lamang ang parurusahan ng Diyos. Yan ang sinasaway ng Panginoon sa mga naunang talata natin. Una, huwag mong isipin ang parurusahan lamang ay ang mga masasamang tao, sapagkat ang katotohanan, ikaw man ay makasalanan. At kung ikaw ay hindi magsisisi, sa gayon ding paraan, ikaw ay mga mamatay na katulad nila. Ikaw ay parurusahan ng Diyos. Tandaan ninyo, ano ba ang gamit ng mga tuyong kahoy? Panggatong, pampaningas lamang ng apoy. Alam ko, kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, kung nakikinig ka ngayong umaga, ayaw mong mangyari ito sa iyo. Pero maliwanag ang ating talata, unless malibang magbunga ka ng pagsisisi, malibang magbunga ka ng pananampalataya, siguradong mangyayari ito sa iyo. Ang salitang maliban or unless ay humihingi ng kondisyon. Malibang ikaw ay magsisi, malibang ikaw ay sumampalataya, sa gayon ding paraan ikaw ay mapapahamak. Kaya ang aking unang hamon sa inyo, suriin mo ang iyong sarili. Ako ba ay may nakikitang bunga ng pagsisisi sa aking buhay? Si Kristo ba ang nakikita sa paraan ng aking pamumuhay? Kaibigan, huwag mong dayain ang sarili mo. Kung wala ka pa nakikitang pagsisisi, tumawag ka sa Diyos, kahabagan ka ng Diyos, tumawag ka para ikaw ay kanyang iligtas. Pero may tanong, bakit may mga tao na wala namang bunga ng pagsisisi? May mga tao na nagpapatuloy sa kanilang kasalanan.
namamayagpag sa kanilang kasamaan, ang hindi pa pinuputol, ang hindi pa pinaparusahan, ang hindi pa hinahatulan ng Diyos. Ang sagot, ito yung ikalawang puntos natin. Ang pakiusap ng tagapag-alaga, bigyan pa ng pagkakataon. Sabi ng verse 8, Panginoon, pabayaan mo muna ang taong ito hanggang sa aking mahukayan ng palibot at malagyan ng pataba. Now, sino ngayon yung hardinero? Sino yung tagapag-alaga? Sino yung nakiusap at namagitan sa may-ari ng ubasan? Ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo, kung saan humihingi pa siya ng kaunti pang panahon para sa puno ng igos o sa bayan ng Israel. Ang sabi niya dito, humihingi pa siya ng 1 taon. Now, it is not literally talagang 1 taon ang kanyang hinihingi. Ito ay naglalarawan lamang na bigyan pa ng kaunting panahon ang bayan ng Israel para magsisi. Sapagkat nung sinabi ito ng Panginoon, meron pang ilang buwan bago siya mamatay sa krus. Ang ibig sabihin, may mga pagkakataon pa na siya'y makapagtuturo, gagawa pa siya ng mga himala, at gagawa pa siya ng isang dakilang pangyayari, lalong-lalo na yung pagbuhay niya kay Lazarus mula sa mga patay, at ito yung magiging tanyag sa lahat, na maaaring ito'y maging isang dahilan upang ang mga tao ay lumapit sa Diyos. Ibig sabihin, humingi ang Panginoon ng panahon para makapangaral pa, bigyan pa ng pagkakataon ng taong ito para siya ay maligtas. Subalit, samantalang, yung salitang hukayin at lagyan ng pataba ay naglalarawan ng disiplina at mabiyayang pakikitungo ng Diyos sa tao upang madala ang isang tao sa tapat na pagsisisi. Ang ibig sabihin, hiningi niya na bigyan pa ng pagkakataon para sige, bigyan pa natin sila ng panahon para magsisi. Sa atin, di ba ang ginagawa natin kapag ang isang halaman ayaw magbunga, ginaguhukan natin. Una, tapos lalagyan natin ng pataba kasi baka buhay pa eh. Baka mamunga pa. O sige, gahukan natin para lumuwag ang kanya, magkaroon ng hangin, makasipsip siya ng magandang ng hangin, tapos lagyan ng pataba para baka kulang lang sa pataba. Ang sinasabi dito ng Panginoon, gagahukan ko siya, lalagyan ko ng pataba, bibigyan pa ng panahon para makarig ng pangangaral. Ayon kay J.C. Ryle, ang hukayin ay nagpapahiwatig ng mga espesyal na pagkakataon o pagsubok na ibinibigay sa mga hindi nagbubunga upang sila'y magsisi. Habang ang pataba ay nagpapahiwatig ng mga biyaya, pagsasanay at aral na dapat gawin upang mamunga. Ayon naman kay John Calvin sa kanyang komentary sa aklat ng Luke, ang paghuhukay at paglalagay ng pataba ay larawan ng iba't ibang paraan ng Diyos upang tayo ay maging mabunga sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, pangangaral, pagsaway, at maging sa mga pagsubok. Ito ay mga paraan ng Diyos upang palambutin ang matigas na lupa ng ating puso upang ang binhi ng kanyang salita ay tumubo at magbunga. So ang ibig sabihin nito, ang inihingi ng Panginoon, bigyan pa ng isang pagkakataon. Mga kaibigan, ito'y larawan ng biyaya ng Diyos. Nang dahilan kung bakit tayo ay buhay pa, ay sapagkat tayo ay binibiyaan ng Diyos. Ang Panginoong Yesus ay namagitan sa atin at binibigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon. Alam niyo, may mga tao tayong maririnig na nagsasabing, binigyan pa ako ng Diyos ng panibagong buhay. Malimit ito ay sinasabi ng mga taong nakaranas na muntik na silang mamatay. Pero alam niyo mga kapatid, hindi lamang sa ganong panahon mo dapat tingnan na binibigyan ka ng Diyos ng bagong pagkakataon, kundi yung bawat pagmulat ng ating mata sa pagkakaroon natin ng hininga sa bawat umaga, yan ay araw at bagong pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoong Yesus na magitan para sa mga tao upang mabigyan pa ng panahon para magbunga ng pagsisisi. Subalit ang nakalulungkot, sa kabila ng pakiusap, sa kabila ng pamamagitan ng Panginoong Yesus, at sa kabila ng pagbibigay ng Panginoon
ng panahon, ng isang pagkakataon sa bayan ng Israel. Ang mga Israelita ay patuloy na tumanggi sa Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kahit na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay mula sa mga patay at sinaksihan ng maraming mga tao na siya'y totoong nabuhay mula sa mga patay. Kahit na ang Panginoong Hesus ay nagpadala ng banal na Espiritu upang gumawa ng makapangyarihan sa mga tao. Kahit na siya'y tumawag ng maraming mga apostol at mga alagad upang patotohanan ang kanyang ginawa, ang bayan ng Israel ay patuloy na tumanggi kay Jesus bilang kanilang Mesiyas. Mga kapatid at mga bisita namin, bilang paglalapat may ganitong biyaya pa rin ang Diyos na iyong naranasan. Ang katotohanan na hanggang ngayon ay buhay ka pa ay katunayan na binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon upang magsisi at sumampalataya. Kaya ang hamon ko sa iyo, kaibigan, huwag mong ipagpaliban ng pagsisisi, huwag mong ipagpaliban ng pananampalataya. Gawin mo ito habang ikaw ay binibigyan pa ng pagkakataon, sapagkat may hangganan ang buhay ng tao at may hangganan ang pagpapasensya ng Diyos. Sa iyong kamatayan o sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, malibang magbunga ka ng pagsisisi at pananampalataya, mamamatay ka din ng katulad ng mga makasalanan at parurusahan sa impyerno. Kaya sana huwag mong palampasin ang bawat oras na ikaw ay nakakarinig ng Ebanghelyo. Huwag mong hayaan na dayain ka ng iyong kaisipan na may bukas pa para magsisi, sapagkat ang katotohanan ng palakol ay nakalapat na sa ugat. Handa ka ng putulin kung ikaw ay hindi mamumunga. Hindi mo alam, baka ito na lamang ang linggo mo sa lupa. Hindi mo alam, baka ito na lamang ang buwan mo sa lupa. At hindi mo ring alam, baka ito na lamang ang taon mo sa lupa. Nakaumang na, nakalapat na ang palakol sa iyo. Kung hindi ka magsisisi, ikaw ay mamamatay at parurusahan ng Diyos. Ang bawat sandaling ipinagkaloob ng Diyos ay hindi isang lisensya para ipagpaliban ng pagsisisi, kundi isang biyaya upang isagawa ang pagsisisi ngayon. Huwag mong hintayin putulin ka ng Diyos, sapagkat sa oras na ikaw ay naputol na, wala nang pagkakataong para magsisi ka pa. Huwag kang maniwala sa All Souls Day na pwede ka pang ipanalangin pagkatapos mong mamatay. Wala nang pag-asa pagkatapos ng kamatayan. Ang pag-asa ay habang binibigyan ka ng pagkakataon na mabuhay sa lupa. Kaya samantalahin mo ang bawat pagkakataon upang manumbalik, magpakumbaba at magbunga ng pagsisisi. Tandaan mo, ang mapanganib na kasinungalingan ng kaaway, may panahon pa. Ang mapanganib na kasinungalingan ng kaaway, may bukas pa. Malimit tayo nagsasalita ng ganyan. Bukas na lang. Magbabayad ka ng utang, bukas na lang. May pupuntahan ka, bukas na lang. May gagawin ka, bukas na lang. Alam niyo, ang sabi ng Biblia, hindi mo pwedeng ipagyabang ang bukas, sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Ang pwede mo lamang sabihin, bukas kung loobin ng Diyos. Pero kung di loobin ng Diyos na mayroon kang bukas, ngayon pa lamang pwede ka nang putulin ng Diyos. Kaya huwag mong hayaing nakawin ng kasinungalingang ito ang pinakamagandang pagkakataon ng iyong buhay. At yun ay ngayon. Ngayon, hindi bukas, hindi sa kamakalawa, hindi sa isang araw, kundi ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, tinatawag ka ng Diyos na magsisi at sumampalataya sa kanyang anak. Kaya namamanik ako sa aming mga bisita, sa mga regular na dumadalo,
kung wala ka pang pagsisisi kay Kristo sa iyong mga kasalanan at pananampalataya kay Kristo, meron kang dahon ng relihiyon, pero wala kang bunga ng pagsisisi. Ngayong umagang ito, lumapit ka kay Jesus at magbunga ng pagsisisi. Bakit? Ito yung panghuli. Ang babala ng paghukom, may hangganan ang pagkakataon. Verse 9, at kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapat kung hindi, ay puputulin mo. Ang huling taon ay larawan ng pinakahuling pagkakataon. May biyaya pang ipinagkakaloob Diyos sa kanila, subalit ito ay hindi pang walang hanggan. Ang pagputol ng puno ay larawan ng paghukom. Pagkahiwalay sa Diyos, kapahamakan sa impyerno, at pagkawala ng buhay espiritual. Mga kaibigan, darating ang katapusan. Ang lahat ay darating sa kamatayan, at ang mga hindi nagsisi ay parurusahan. Gaya ng sinabi ng Hebreo 9:27, na itinakda ng Diyos na ang tao ay mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ay paghukom. Sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 17 and 18, sapagkat dumarating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagyan ng makaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Kung ang isang makasalanan na sumampalataya kay Kristo ay naligtas lamang kay Kristo, sa iyong palagay, paano ka maliligtas? Sa iyong palagay, paano ka tatanggapin ng Diyos? Ang sagot ko sa iyo, wala kang magagawa maliban kay Kristo. Ang Biblia ay maliwanag sa nais nitong iparating sa tao. Hindi niya nais ng Diyos na ikaw ay hindi makaalam. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay maging ignorante sa katotohanan. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay laging magbakasakali na baka ako'y tatanggapin sa langit. Ang banal na kasulatan ay nagbigay ng kasiguraduhan, ng kapahamakan sa mga hindi sasampalataya at kaligtasan sa mga magsisisi. Ngayon po ay merong lalinya. Yan ang dahilan kung bakit halos araw-araw ay umuulan. At kapag umuulan, patuloy ang pagbaha. Lalong-lalo na sa parte ng Bulacan. Dahil po sa flood control project. Dahil sa hindi tapos at sa mga hindi nagawa sa mga ghost project. Dahil sa pagulan at pagbaha, humihina ang pundasyon ng mga tulay. At meron pong isang kwento tungkol sa isang karpintero na nagtatrabaho sa kabilang bayan. Araw-araw siyang dumaraan sa isang tulay na nagdudugtong sa kanilang bayan at sa kabilang bayan. Ngunit sa isang araw ay napansin niya na habang siya'y tumatawid ay merong maliit na bitak sa tulay. At ito'y dahil po sa patuloy na pagbaha sa kanilang lugar. Lumipas pa ang ilang mga araw at ilang linggo, nagpatuloy siya sa pagdaan sa tulay na ito. At nung makita niya na yung bitak na ito, nasabi niya sa kanyang sarili, matagal pa naman siguro ito bago bumigay. Lumipas pa ang ilang araw, lumakas ang ulan at lalong lumaki ang baha. Kaya lumaki din ang bitak sa tulay na ito. At may mga kababayan siya nagbabala sa kanya, nang sabi sa kanya, huwag ka nang dumaan dyan. Delikado. Ngunit siya'y sumagot, bukas na lamang ako hindi dadaan. Gabi na kasi. Siguro naman kaya pa ako nito. Kaya ang lalaking ito ay nagpatuloy sa kanyang lakad. Subalit nung siya'y nasa kalagitnaan na ng tulay, bumigay ang tulay, gumuho at kasama siyang nalubog at hindi na siya sinikatan ng araw. Mga kaibigan, ng buhay ng tao ay ganito. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Pero ngayong araw na ito, kami ay halimbawa ng mga kababayan
na nagbababala sa inyo, sa aming mga bisita. Delikado na ang paglalakad mo kung wala ka kay Kristo. Isang araw mahuhulog ka sa hukay. Pero kung ngayong araw na ito, ikaw ay magmamatigas. At nang sasabihin mo, bukas na lamang ako magsisisi, bukas na lamang ako sasampalataya, bukas na lamang ako susunod, kaibigan, delikado ang buhay mo. Dahil hindi mo alam kung bukas meron ka pang hininga. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Kaya hanggang ikaw ay binibigyan ng pagkakataon, ikaw ay magsisi. May hangganan ng buhay ng tao. Sa oras ng kamatayan, haharap ka sa hukuman ng Diyos at parurusa. Kaya huwag mo nang ipagpaliban ng pagsisisi. Ngayon din, lumapit ka sa Panginoon. Pakinggan mo ang paanyaya ng Diyos sa iyo in Isaiah chapter 55, verse 6 and 7. Iyong hanapin ng Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang mga lakad at nang liko ang kanyang pag-iisip at manumbalik siya sa Diyos at kakaawaan siya ng Panginoon. Ito yung kanyang paanyaya sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Gaano man karami, gaano man katindi ang nagawa mong kasalanan, lumapit ka sa Diyos. Sagana ang biyaya ng Diyos para magpatawad. Ang alok ng pagsisisi ay ngayon na. Kung naunawaan mo ang mensahe, sana ngayong umaga ay tumugon ka. Sa amin pong mga miyembro at sa ating pong mga kapatid, kung narinig nyo ang tinig ngayon ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Nawa ngayong araw ito, makita mo na ang katiyakan ng kaligtasan ay na kay Kristo. Kung kaya't ito'y hamon sa atin na ating ipahayag sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kamag-anak ang katotohanan ng mensaheng ating naipangaral. Marami pa tayong mga kamag-anak ang hindi nauunawaan at hindi naririnig ang pangangaral na ito, ang katotohanan na ito. At ang katotohanan, ang palakol ay nakaumang na sa kanila kapag ikaw ay pumunta ng sementeryo. Marami kang kamag-anak ang nakalibing doon. Naniniwala ako lahat tayo dito mayroon ng kamag-anak sa sementeryo. Pero hindi lahat ng nasa sementeryo ay kasama na ng Panginoong Jesucristo sapagkat sila'y naputol nang hindi nagsisisi. Mga kapatid, tayo ang nakakaalam na may nakaumang na palakol sa kanila. At anong dapat nating gawin? Ipahayag sa kanila ang kapanganiban na kanilang daranasin kung hindi sila mananampalataya at magbubunga ng pagsisisi. Nawa ngayong araw ng mga patay ay magpaalala sa atin, marami tayong mga buhay na kamag-anak na kailangan ng Ebanghelyo. Sana sa pag-uwi natin ngayong araw na ito, madala din natin ang mensaheng ito sa ating mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, isang napapanahong mensahe ang amin pong napakinggan bilang paalala sa amin sa isang pagdiriwang na ginagawa ng aming mga kababayan. Pagdiriwang na alam naming hindi dapat ipagdiwang dahil walang kagalakan sa kamatayan. Sapagkat ang isang taong namatay na wala kay Kristo ay ngayon ay napapahamak na sa impyerno. Nawa Panginoon ang ganitong pagdiriwang ay magpaalala sa amin, sa aming tungkulin bilang isang Kristiyano, na kami na mga nananampalataya sa iyo na nakaunawa ng Ebanghelyo ay hindi dapat manahimik. Hindi kami dapat magsawalang kibo, kundi magkaroon kami ng lakas ng loob, ng determinasyon, ng katapangan, na sabihin sa aming mga mahal sa buhay, sabihin sa aming mga kaibigan, may palakol na nakaumang sa kanila upang putulin, na kung hindi sila magbubunga ng pagsisisi, sila man ay mga mamatay sa gayon ding paraan. Ilagak nyo sa aming puso ang ganitong kaisipan
upang hindi kami, Panginoon, maging kampante sa aming kalagayan. Sa aming mga bisita, Panginoon, kayo lamang ang makakakilos sa kanilang buhay. Panginoon, kung naunawaan na nila ang mensaheng ito ngayong araw na ito, nawawag nilang hayaang matapos ang pagtitipon na ito, na hindi sila lumalapit sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, habang tayong lahat ay nakapikit nakayuko, magkaroon tayo ng ilang sandali bilang pagtugon sa ating pong mensahe. Let's pray. Muli, Panginoon, ang mensahe na naipangaral ay patuloy na kumilos sa aming buhay, na kami, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na pagtugon. Na huwag namin sayangin ang bawat panahon at bawat pagkakataon. Nawa kami laging magbunga ng pagsisisi. Tandaan namin na may hangganan ng iyong pagkapasensya. May panahon upang matapos ang mga pagkakataon. Kaya tulungan niyo kami na lagi kaming lumapit sa iyo at laging maging mapakumbaba. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo at tayo ay tumugon ng isa.